ng katotohanan. Kaya tayong mga Pilipino, kung gusto natin ng pagbabago, isa na ito sa pinaka-importante sa kasaysayan ng Pilipinas, dahil pag pinayagan natin na ang Senado mawala, maoberan, makontrol ni Bangag, anong mangyayari? Balik tayo sa ONU. Kaya sa lahat ng nakikinig, punta na kayo dito sa Senado. Ating protektahan si Senator Bato, ang Senado, habang matitino pa ang nasa liderato. Maraming salamat. Maraming salamat, Kuya Jun. At ngayon po mga kasama, ay kakarating lang ng isang nating magiting na kasama. At batang-bata, walang takot, walang inuurang-urungan. Bawat meow-meow niya ay kapalit ng isang magandang halimbawa sa ating kabataan na hindi natatakot na lumaban. Walang iba, si Congressman Kiko Barsaga. Ngayon po, natawagan po natin si Congressman Kiko Barsaga para mamaya na daw. Sige. Ngayon naman, pakinggan natin. Wala man si BP dito ngayon, pero nandito naman Alis kayo! Alis! Alis! Ating pakinggan kung ano ang kanyang masasabi sa nangyayari ngayon. Let's welcome. Walang iba kung hindi ang ating Inday Sara. Wala na tayong mga kamay dyan. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Kaya para sa mga kababayan po nating Muslim, assalamualaikum po sa inyo. Kaya mga kababayan, gusto ko lamang pong sabihin po, no, baka po kasi nakakalimutan ng mga kapulisan o yung mga humuhuli kay Senator Bato de la Rosa ang konstitusyon ng Pilipinas. Kung hindi niyo po alam, sasabihin ko po ulit sa inyo that we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just, a humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspiration, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and prosperity the blessing of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Do ordain and promulgate this Constitution. Dapat ang sinusunod po natin ang Konstitusyon ng Pilipinas, hindi ang Konstitusyon ng ibang bansa. Tama po ba? At gusto ko lamang pong sabihin din po, baka nakakalimutan nyo. According to the Book of Law, 1987 Constitution Bill of Rights, Article 3, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Batas ng Pilipinas, hindi batas ng ICC. Tama po ba? At gusto ko lamang din pong sabihin po sa inyo, no, siyempre ang punot dulo po nito ay gusto po nilang mapa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Pero alam naman po natin na hindi tayo papayag. Tama po ba? Ang bawi po natin sa kanila ay sa 2028. Tama po ba? Ngayon, gusto ko pong sabihin po sa inyo na ang bayan, sir, na panglipunan na kailangang ibilad sa templo ng sambayanang Pilipino. At sa hangganang ito, kailangan nating sikapin na may kintal ang ating katotohanan, maging sa pag-ibig sa sarili, sapagkat bilang isang anak ng bayan, alam ko, tayo ay nagkamali din. Tama ba? Nagkamali tayo. Sila lang pala, hindi tayo, dahil hindi ko binoto si Bongbong Marcos. Nagkamali sila na binoto nila si Bongbong Marcos. Tama po ba? Okay. Gusto ko lamang pong sabihin po na ang kalakaran ng politika sa Pilipinas ay kada 3 taon lang. Tama po ba? 3 taon lang sila magpaparamdam. Kada 3 taon lang nila tayo
bibigyan ng pagkakataon. Tama po ba? Ng politika sa Pilipinas ay kada 3 taon lang. At ang karapatan na yun ay manggagaling sa iisang kapirasong papel na tinatawag po nating balota. Tama po ba ang pantay na karapatan? Handa kung sino man mayaman o mahirap, pantay ang karapatan natin sa araw na eleksyon. Tama po ba yun? At sana po, pag dumating yung pagkakataong iyon, yung pagbibigay po sa atin ng pantay na karapatan, huwag nating sayangin yung pagkakataon upang mamili ng totoong kandidato na dapat nating tulungan at suportahan. Tama po ba? Tama! Dahil po baka mamaya, pag nagkamag-intay na naman po tayo ng 3 taon, dahil mali po ang ating binoto. Alam niyo po ba kung bakit natatakot ang administrasyon ngayon kay BP Sara Duterte at kaya kung bakit gusto nila mapa-impeach? Dahil pag nanalo po si BP Sara, babalik po ang Oplan Tokhang at baka makatok si Bongbong Marcos. Tama po ba? Tama! Tama po ba? Tama po! Ayan, ang pagkatao po ni BP Sara, ni Senator Bato de la Rosa ay mayahalin tulad nyo sa isang palay. At yung mga senador, mga congressman na kumakalaban po sa kanila ay parang isang mais. Paano ko po nasabi? Di ba po, ang palay kahit hitik sa bunga, ito ay nakayuko sa lupa. Tama po ba? Tama! At ang mais ay kahit hitik sa bunga, ito ay nakatingala sa langit. Tama po? Tama! Dahil ang pagkatao ni BP Sara Duterte at ni Senator Bato de la Rosa ay parang isang palay na kung saan kahit sila ay hitik sa bunga, sila ay nakayuko sa lupa at nagpapakumbaba at nagbibigay ng tamang serbisyo sa bawat isa sa atin. Tama po ba? At yung mga kumakalaban naman po sa kanila, yung mga senator, mga congressman, para po silang isang mais na kung saan kahit hitik po sila sa bunga, sila ay nakatingala sa langit at Kaya po, nananawagan po ako sa mga supporters po ng mga Duterte. Panahon na boses na naman po natin ang manaig. Tama po ba? Tayo ang nagbigay ng mandato sa kanila, tayo ang nagbigay ng kapangyarihan sa kanila, kaya tayo din ang may kapangyarihan para mawalan sila ng kapangyarihan. Tama po ba? Sino po ang dapat nating suportahan? Followers mo ako. Inday Sara Duterte lamang po. At syempre po, maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas po. Syamra po.